Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at ang kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo ay kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Bati mo naman katabi mo, no? Magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Minsan, sa isang retreat, nakapag-retreat na ba kayo? Minsan sa isang retreat tungkol sa kaligayahan, mayroong 70 tao ang dumalo. Bago nagsimula ang retreat master na talakayin ang tungkol sa kaligayahan, binigyan niya ang bawat isa ng lobo. So ilan lahat ng lobo? Ilan lahat ng lobo? Paano nangyaring 70? Hello? Siyempre, sabi ko nga, di ba, merong 70 na dumalo. Ito mga to naman, ay, Diyos mio. Simula pa lang, sabi mo sa tabi mo, gising. Ilan lahat ng lobo? At sa bawat lobo, sabi ng retreat master, isulat ninyo ang inyong pangalan. Ilan lahat na may pangalan? Yan, okay? 70 lahat, no? Kaya, ganun nga ginawa ng mga dumalo. Nabigyan sila ng lobo, sinulat sa lobo ang kanilang pangalan. At kinuha ng retreat master ang lahat ng lobo. Ilan lobo meron ng retreat master? Ayon.
dinala niya ito sa isang silid. Maliit na silid. No? Doon niya pinakawalan ang mga lobo. Napuno ang silid ng lobo. At tinawag niya ang lahat ng mga dumalo. Pinapasok niya ang lahat ng mga dumalo sa kwarto. At ang sabi niya, sa loob ng 5 minuto, hanapin ninyo ang inyong pangalan. Hanapin ninyo ang inyong lobo. Ano sa tingin nyo ang nangyari? Ano? Nagkagulo yung mga tao. Ba't nagkagulo? Hinahanap nila yung pangalan nila, di ba? Hinahanap nila yung lobo nila. So merong nagkagulo, nagkatulakan, nagkasiksikan. Meron, hindi nila nahanap ang kanilang lobo. Meron naman, nahanap nila ang kanilang lobo. Ngunit, bago nila nahanap ang lobo, nakasakit na sila. Nakatapak na sila ng tao. Nakapanakit. Lumipas ang 5 minuto, yun ang nangyari. Hindi lahat nahanap ang lobo. May iba napagod dahil sa kahahanap. Napagod dahil sa kaguluhan. Ngayon, inutusan ng retreat master ang lahat ng mga dumalo na pumasok muli sa silid. Ang sabi niya ngayon, kung ano ang lobong makita mo, kunin mo. Kahit hindi mo pangalan, kunin mo. Anong unang lobong makita mo, hawakan mo. At basahin mo ang nasa lobo. Ibigay mo sa taong nagmamay-ari. At wala pang 5 minuto, nakuha ng lahat ang kani-kanilang lobo. Mga kapatid, ganito ang madalas nangyayari sa ating buhay. Lahat tayo naghahanap ng kaligayahan, parang lobo. Hindi natin matagpuan at sa ating paghahanap, minsan nakakasakit tayo. O kaya nakakagulo tayo. O kaya akala natin, yun na. Pero hindi pa pala. Kaya anong gagawin? Bibitawan natin. Meron naman pagkakataon na napapagod tayo kakahanap ng kaligayahan. Meron naman nakakapanakit, kakahanap ng kaligayahan. Ang hindi natin alam, ang ating kaligayahan ay nasa kaligayahan ng iba. Ibigay natin ang kaligayahan ng iba at makukuha natin ang ating sariling kaligayahan. Ito po ang sinasabi at tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Parang kaligayahan ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa pagiging mapalad. Sabihin nyo nga po, mapalad. Tingnan nyo nga yung palad nyo. Yan ba'y mapalad? Marahil, kahit noong panahon ni Jesus, ang mga tao ay naghahanap ng pagpapala. Parang isang kaligayahan, hinahanap natin. Sino po gustong maging mapalad dito? Taas niya ang kamay. Sinong naghahanap ng pagpapala? Taas niya ang kamay. Mga madre, hindi na ba kayo naghahanap ng pagpapala? Ha? Uy, kailangan natin yan, sister. Ha? Wala tayong maibabahagi. O, kung di kayo maging mapalad, mga sister, ha? Nakatitig lang kayo sa akin, ha? Sa panahon natin, di ba? Kung saan-saan tayo pumupunta, matagpuan lang ang pagpapala. May iba, saan pumupunta? Sa loto.
Bakit ang haba-haba ng pila sa loto? Kasi gusto palarin. Yung iba, pumupunta sa manghuhula. Bumibili ng pampaswerte para makakurot lang ng kahit katiting na swerte. Meron naman iba, saan pumupunta? Sa ibang bansa. 'Di ba? Sabi nila, no, hahanapin ko ang aking kapalaran. Kaya nga, nangingibang bansa. O kaya, ang iba, natatagpuan ang kapalaran sa material. Magkapera lang, masaya na. Tama? Kakasweldo lang. Masaya ba? Hindi naman, bakit? May sweldo ba kayo? Ayun. Kaya okay na yan, no? Pero hindi po sa lugar. Hindi sa bagay ito matatagpuan. Gaya ng tinuturo ni Jesus. Kundi sa karanasan ng buhay. Sabihin nyo nga, karanasan ng buhay. Gaya ng paghihirap, gaya ng pagsubok, gaya ng dalamhati, yan ay karanasan ng buhay. Hindi mo malalaman ang galak kung hindi ka nalungkot. Hindi mo malalaman ang hirap kung hindi ka nasalat. Tama? Diba? Imagine niyo na lang, ang buhay walang gutom. Lagi kang busog. Imagine mo lang, ang buhay laging masaya, hindi ka nalungkot. Imagine mo, ang buhay laging magaang, hindi naging mabigat. Paano mo masasabing masaya? Paano mo masasabing busog? Paano mo masasabing magaang kung hindi naman nabigat, kung hindi ka naman nagutom, kung hindi ka naman nalungkot? Wala sa lugar. Wala sa material na hanap ang kaligayahan, kundi sa karanasan ng buhay. Sa paghihirap, sa pagsubok, at kahit sa dalamhati. Opo, tama kayo ng pagkarinig. Ibig sabihin ba nito, kailangan maging malungkot muna bago maging masaya? Ibig sabihin ba nito, kailangan maghirap muna bago yumaman? Ibig sabihin ba nito, kailangan maging malungkot bago tumawa? Hindi naman lagi. Pero, regalo ang mga matatamo natin sa buhay. Regalo ang kaginhawahan. Regalo ang yaman. Regalo ang tuwa. Ang galak. Regalo yan. Yung ikaw ay makapag-abroad, regalo. Yung ikaw ay pumasa sa board exam, regalo. Yung magkatrabaho, regalo. Lahat yan regalo. Pero, hindi lang dyan nakikita ang kaligayahan. Ang kaligayahan matatagpuan kapag nakakaranas ka sa buhay. Nakakaranas sa buhay. Ito yung pinapakita ni Jesus sa atin. Hindi kumpleto ang buhay kung hindi ka nakakadanas ng buhay. Kaya nga, ang sabi ni Propeta Jeremias, kapag sa mga material o mga bagay sa mundo natin ikinakabit ang pagpapala, anong sabi niya? Katulad niya'y halamang tumutubo sa ilang, sa lupaing tigang, sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Anong sabi? Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ganyan ang taong nakatingin sa material para lang sa kaligayahan, mababaw, madaling mawala, at hindi lumalago. Kaya nga tignan mo ang tao na masaya lang kapag may pera. Kapag wala ng pera, ang init ng ulo, malungkot. Tignan mo ang taong hindi nakaranas ng dalamhati. Nung naghirap, ano nangyari? Biglang nawala na sa sarili, di ba?
Kasi lagi gusto masaya. Hindi nakaranas ng bigat. O mga magulang po dito, no? Huwag niyong sinasalo lagi ang inyong mga anak. Anong katwiran na magulang? Kasi pagod yan, Father, sa pag-aaral. Pagod yan sa eskwela. Pagod yan magtrabaho. No, huwag niyong hayaan. Hayaan niyo silang maghugas ng pinggan. Hayaan niyo silang maglinis ng bahay. Hayaan niyo silang masaktan dahil dyan sila tatatag sa buhay. No? Alam niyo, meron akong tiyahin. No? Yung tita ko, marangya ang kanilang buhay. No? Hindi sila naghirap kailanman. Kaya naman yung mga pinsan ko, ang gaang ng buhay. No? Hindi nakaranas ng hirap. No? Hindi naghuhugas ng pinggan. Bakit? Kasi mayroong kasambahay. No? Anong gagawin? Mag-aaral lang. No? Nung nakapagtapos na sila ng pag-aaral at nagtatrabaho na, nakita nila ang totoong buhay. Nagkahirap o nahihirapan sa trabaho, nagkaproblema, nalulungkot, nasasaktan, at tuwing dumarating ang mga pagkakataong ito, anong nangyayari? Nawawala sila sa sarili. Agad nadidepress. Agad nalulungkot. Hindi makabalik sa tamang pag-iisip. Bakit? Kasi hindi sanay sa hirap. Puro saya. Kaya nung nalungkot, hindi na nakuhang maging masaya muli. Sanay sa ginhawa. Kaya nung nahirapan, hindi na nahirapang makabangon muli. Mga kapatid, nabubuo ang tao kapag nakakaranas tayo. Kaya nga sinasabi ni Jesus, ang tunay na pagpapala at kaligayahan ay nasa bawat karanasan ng buhay, kung saan gagawin tayong matatag at matibay. Dahil ito na mga pagsubok ng buhay ang magbibigay sa atin ng ugat. Ugat para tumubo. Ugat para tumatag. Ugat para lumago. Ang paglago, sa huli, magbibigay ng bunga. Nagbibigay pagpapala, dahilan para tayo ay sumaya. Tandaan, hindi lahat ng pagsubok, dalamhati at hirap ang hatid. Madalas, ang pagsubok, daan ito para makamit ang isang pagpapala na magdudulot sa buhay ng saya. Amen. Amen.